Ang sabi nila, patay na raw ang ama ko. 13 taon na ang nakalilipas mula nang huling makita ko siya. Sa isang madilim na gabi, umalis siya sa bahay ng walang paalam. Sabi ni Mama, may iniwang sulat si Papa, maikli, malamig at walang paliwanag. Patawarin mo ako, hindi ko na kaya. Ang tanging nakasulat. Noon bata pa ako at hindi ko lubos na naintindihan ang bigat ng mga salitang iyon. Ang alam ko lang, iniwan niya kami, iniwan niya ako. Walang imik si Mama tungkol sa nangyari. Minsan, tinatanong ko siya kung babalik pa si Papa. Pero ang sagot niya ay laging pareho. Patay na ang ama mo sa buhay natin, anak. Sa kabila ng galit at lungkot, natuto akong tanggapin iyon. Pero hindi ko siya nakalimutan. Paano mo nga ba makakalimutan ang isang tao na minsang naging mundo mo? Hanggang nitong nakaraang linggo, nagulat ako sa narinig ko. Umuwi si Tita Sonia, kapatid ni Mama, mula sa probinsya. Habang nagkukwentuhan sila sa hapagkainan, aksidente niyang nabanggit ang pangalan ni Papa. Alam mo ba, nakita ko si Ed sa bayan noong isang araw, sabi niya kay Mama. Napatingin ako sa kanila, nanlaki ang mga mata at halos hindi makahinga. Ang ama ko, ang taong sinasabi nilang patay na, buhay. Nagkatinginan sina Mama at Tita Sonia. Tahimik si Mama, halatang naiirita. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong. Anong ibig sabihin, Tita? Buhay si Papa? Hindi sumagot si Tita Sonia. Pero nakita kong bumagsak ang tingin niya sa mesa. Tila may pagsisisi sa kanyang nabanggit. Si Mama naman biglang tumayo. Tama na, Sonia. Hindi ko gustong pag-usapan to. Madiin niyang sabi. Pero para sa akin, hindi ito pwedeng matapos ng ganun. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Nasaan siya? Kinabukasan, hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinanap ko si Tita Sonia sa sala habang nagkakape. Tita, gusto kong malaman ang totoo. Sabi ko, halos pabulong, takot na marinig ni Mama. Nag-aatubili siya, ngunit sa huli, bumigay din. Oo, nakita ko siya, amin niya. Buhay ang ama mo, pero hindi ko alam kung dapat mo siyang hanapin. Pero bakit? Ano ang nangyari? Nasaan siya? Tumingin siya sa akin at parang may bigat sa kanyang mga mata. Hindi mo magugustuhan ang sagot, anak. Ngunit hindi ko tinanggap iyon bilang sagot. Sa tulong ni Tita Sonia, nakuha ko ang direksyon ng lugar kung saan niya huling nakita si Papa. Isang maliit na bayan sa Laguna, malayo sa iniwan niyang pamilya sa Maynila. Kinabukasan, nagpaalam ako kay Mama na pupunta sa kaibigan para mag-review. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magsinungaling, pero alam kong hindi niya ako papayagang alamin ang katotohanan. Sumakay ako ng bus patungo sa Laguna, dala lang ang maliit na bag at ang pag-asang makita siya. Habang tumatakbo ang bus sa kahabaan ng highway, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung makita niya ako? Ano kaya ang una kong sasabihin? Pero sa likod ng mga tanong na iyon, may takot. Paano kung hindi niya ako kilalanin? Paano kung patay na talaga siya sa buhay niya at sa puso niya? Pagdating ko sa bayan, hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang direksyon na ibinigay ni Tita Sonia ay patungong isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Pagpasok ko, tinanong ko ang tindera kung kilala niya si Ed, ang pangalan ng ama ko. Ah, si Ed? Oo, kilala ko siya. Nakikita ko siya diyan sa may hardware. Madalas bumili ng materyales. Hindi ko maiwasang mapangiti. Buhay nga siya. Hindi na ito haka-haka, isang sagot ang nakuha ko. Pumunta ako sa hardware na tinuro ng tindera. Pagdating ko, nakita ko ang isang lalaking nakatalikod, abala sa pagbibilang ng mga kahoy. Napahinto ako. Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ko kailanman makakalimutan ang tindig na iyon. Ang paraan ng pagkilos, ang pamilyar na alingas-ngas ng kanyang boses nang magsalita siya sa tindero. Siya nga, siya ang ama ko.
Humakbang ako palapit, nanginginig ang tuhod. Papa? Sabi ko, halos pabulong. Napalingon siya at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata namin. Parang tumigil ang oras, pero sa halip na saya, may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Gulat, takot, at tila pag-iwas. Bakit ka nandito? Tanong niya, malamig ang boses. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hinahanap kita, Papa. Buong buhay ko, iniisip ko kung nasaan ka. Pero bago pa siya makasagot, may lumapit na babaeng nagmamadali, hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Mahal, ano ang nangyari? Tanong ng babae, halatang nag-aalala. Napatingin ako sa bata, mga 6 na taong gulang, hawig kay Papa. At doon ko napagtanto ang katotohanan. May iba na siyang pamilya. Ang ama ko, ang taong iniwan kami, hindi lang basta lumayo. Bumuo siya ng bagong buhay, isang buhay kung saan wala kaming puwang. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isip ko ang larawan ng lalaking iyon. Ang lalaki sa lumang retrato na nakita ko sa kahon ni Mama. Ang sinasabi niyang patay na naming ama. Ngunit sa retrato, ang mukha niya ay tila buhay, masigla, at may kakaibang ngiti na hindi ko pa nakikita sa kahit sinong litrato ng pamilya namin. May tanong sa puso ko na hindi ko alam kung paano sasagutin. Bakit parang may mga lihim ang retratong iyon? Hindi ako nakatiis. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mama, binalikan ko ang kahon. Maingat ang bawat kilos ko, tila may nagmamasid sa dilim. Sa ilalim ng mga sulat, dokumento at lumang ID ng tatay ko, may isa pang retrato ang natagpuan ko. Hindi ko ito napansin noong una. Sa retrato, kasama ng tatay ko ang isang babae, mukhang bata pa siya, marahil nasa 25 at may hawak siyang bata. Ang bata ay tila nasa edad 3 o 4. Hindi ako iyon. Hindi iyon ang kapatid kong si Lila. Sino ang batang iyon? Humigpit ang hawak ko sa retrato. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat detalye, ang tila pagsabog ng damdamin sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang ideya na maaaring buhay pa ang tatay ko o ang posibilidad na may ibang pamilya siya. Ngunit may isa pang bagay ang tumama sa akin. Ang petsa sa likod ng retrato ay malinaw na nakasulat, Abril 2006 o sa Abril 2006. Hindi ko malilimutan ang buwang iyon. Iyon ang taon na nalaman namin ang pagkamatay ni Papa. Ang taon na sinabi ni Mama na naaksidente siya habang nasa probinsya. Ngunit kung totoo ang petsa sa retrato, buhay siya noong panahong iyon at kasama niya ang ibang babae at bata. Nagpasya akong alamin ang totoo. Hindi ko sinabi kay Mama ang tungkol sa retrato. Alam kong masyadong magulo ang tanong na bumabagabag sa akin at hindi ko sigurado kung kaya kong harapin ang sagot niya. Sa halip, naghanap ako ng paraan para makilala ang lugar na nasa retrato. May street sign sa background at may pangalan ng isang tindahan. Aling Mila's Sari-Sari Store. Hindi ko ito kilala, pero may ideya ako kung saan ito maaaring naroroon, sa probinsya kung saan huling nakita ang tatay ko. Kinabukasan, nagpaalam ako kay Mama na pupunta ako sa kaibigan para mag-review ng exams. Ngunit ang totoo, sumakay ako ng bus papunta sa probinsya. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko o kung ano ang aasahan ko, pero alam kong hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Pagdating ko sa bayan, tila bumalik ako sa nakaraan. Ang mga tindahan, ang tahimik na kalye, ang amoy ng sariwang hangin, lahat ay parang bahagi ng kwento ng tatay ko na hindi ko alam. Naglakad ako sa paligid, hinanap ang Aling Mila's Sari-Sari Store. Hindi ito mahirap hanapin. Ang tindahan ay mukhang lumang-luma na, may mga kalawang sa signage, at ang mga paninda ay tila hindi na napapalitan. Pumasok ako at isang matandang babae ang lumapit sa akin. Anong kailangan mo, iha? Tanong niya, may bahid ng pag-usisa sa kanyang boses. Aling Mila po ba kayo? Tanong ko. Tumango siya. Oo, ako nga. Ikaw, sino ka ba?
Halos hindi ko masabi ang pangalan ko. Ramdam ko ang kaba sa bawat hakbang ko. Naglabas ako ng retrato at ipinakita sa kanya. Kilala niyo po ba ang lalaking ito? Tanong ko. Tumingin siya sa retrato. At sa isang saglit, tila may kilabot na dumaan sa kanyang mukha. Iha, bakit mo hinahanap ang taong yan? Tanong niya. Siya po ang tatay ko. Sagot ko, pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Pero patay na raw siya. Gusto ko lang pong malaman kung kilala niyo siya. Tumawa siya, pero hindi ito masaya. May halo ng lungkot at pag-aalala. Kung tatay mo siya, iha, baka hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Parang huminto ang mundo ko. Anong ibig niyo pong sabihin? Buhay pa ang tatay mo, sagot niya, pero hindi siya ang tatay na iniisip mo. May pamilya siya dito. Iha, may anak siya dito at hindi alam ng pamilya mo. Nanghina ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang narinig ko. Nasaan po siya? Tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Ngumiti si Aling Mila pero may lungkot sa kanyang mga mata. Malapit lang siya, iha, pero bago kita dalhin sa kanya, sigurado ka bang handa ka? Hindi ako sumagot. Tumango lang ako kahit sa loob-loob ko ay hindi ko alam kung kaya ko ang katotohanan. Lumakad kami palabas ng tindahan. Pinangunahan niya ako sa makitid na daan papunta sa isang bahay. Ang bahay ay simple, gawa sa kahoy, pero may mga palatandaang may mga bata roon. May mga laruan na nagkalat sa harapan. Siya ang tatay mo, bulong ni Aling Mila sabay turo sa isang lalaki sa loob ng bahay. Napatingin ako sa bintana at doon ko siya nakita. Ang tatay ko. Buhay. Mas matanda pero walang duda. Siya nga. May batang tumakbo papunta sa kanya. Papa, sigaw ng bata sabay yakap sa kanya. Ang nangiti ni Papa ay puno ng pagmamahal ngunit hindi ito para sa akin. Para sa batang iyon. Naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko. Ang mundo ko ay bumagsak. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan na hindi lang siya buhay. May ibang pamilya siya at ang pagmamahal niya ay para sa kanila. Bago ko pa man makapasok sa bahay, may isang boses ang tumawag sa pangalan ko mula sa likuran. Paglingon ko si Mama. Ang mukha niya ay namumutla, puno ng galit at takot. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halos sumigaw. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Ang alam ko lang, sa harapan namin ay ang lalaking akala naming patay na buhay at may bagong buhay na hindi kami kasama. Matapos ang unang beses kong makita si Papa sa ospital, hindi ako matahimik. Ang mga mata niyang puno ng pagkagulat ay tumatak sa akin na parang isang sugat na hindi maghilom. Hindi ko maalis sa isip ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Bakit siya buhay? Bakit niya kami iniwan? At sino ang babaeng kasama niya? Kinabukasan, bumalik ako sa ospital. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero hindi ako papayag na matapos ang lahat ng walang sagot. Naglakad ako sa pasilyo ng ospital na parang tuliro, hawak ang maliit na bag na naglalaman ng ilang papeles na maaaring magpatunay kung sino ako. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin, pero alam kong hindi ako aalis nang hindi siya humaharap sa akin. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto niya, hindi ko inaasahang may iba pang tao sa loob. Nakita ko si Papa na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa babaeng nasa wheelchair. Magkausap sila, mababa ang tono ng kanilang boses, pero halata ang tensyon. Ang babae, na sa tingin ko ay hindi lalampas sa edad ng nanay ko, ay may hawak na maliit na notebook. Sa likod ng kanilang kalmadong usapan, tila may malaking bagay silang itinatago. Napansin ako ni Papa. Tumayo siya kaagad, halatang hindi alam ang gagawin. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang konsensya. Anak, mahinang sabi niya. Anak? Sa dami ng taon na hindi niya ako tinawag na anak, ang salitang iyon ay parang gumuhit ng apoy sa dibdib ko. Hindi ko alam kung magagalit ba ako, maiiyak,
o babalewalain ang nararamdaman ko. Pero bago pa ako makapagsalita, lumapit ang babae, nakakunot ang noo. Sino siya, Arturo? Tanong niya kay Papa, puno ng pagtataka. Hindi sumagot si Papa. Tumayo siya sa pagitan naming dalawa, parang sinusubukang protektahan ng babae mula sa akin. Pero sino ba talaga ang dapat niyang protektahan? Ako na iniwan niya o ang babaeng ito na mukhang bahagi na ng bagong buhay niya? Hindi mo ba sasabihin sa kanya kung sino ako? Tanong ko, ang boses ko nanginginig. Hindi mo ba ipapaliwanag kung bakit ka narito, kung bakit ka buhay, kung bakit mo kami iniwan? Para akong baliw na nagsalita pero hindi ako mapigilan. Ang tagal kong inipon ang lahat ng galit, lungkot at tanong na bumabalot sa akin mula noong araw na sinabi nilang patay na siya. Ngayon, narito siya, harap-harapan, pero hindi ko maramdaman ang kahit anong sagot mula sa kanya. Hindi ito ang tamang oras, sagot niya, pero ramdam ko ang panlalamig sa tono niya. Tamang oras? Tamang oras? Sinabi mo na patay ka na, at ngayon, buhay ka, pero may iba kang pamilya? Paano mo nagawa ito sa amin, sa akin, kay Mama? Halos pasigaw kong sagot, hindi ko na napigilan ang sarili. Narinig ko ang pag-ubo ng ibang pasyente sa kabilang kwarto, pero wala akong pakialam. Ang mundo ko ay umiikot lamang sa kwartong iyon, sa taong nasa harapan ko na halos hindi ko na makilala bilang ama. Hindi mo naiintindihan, anak, sabi niya, pero halata ang panginginig sa kanyang boses. Ginawa ko ito para sa inyo. Para sa amin? Paano naging para sa amin ang pag-iwan mo? Natawa ako sa sarili ko, pero hindi ito dahil sa saya. Mapait ang bawat salitang lumabas sa bibig niya, tila isang palasong tumatama sa puso ko. Alam mo bang halos magpakamatay si Mama nang malaman niyang patay ka na? Alam mo bang halos hindi namin alam kung paano mabubuhay pagkatapos noon? Tanong ko, ang mga mata ko umiiyak na. At habang kami nagtitiis, ikaw pala, may iba ng pamilya. Sa likod ng galit ko, naramdaman ko ang mga mata ng babaeng nasa wheelchair. Hindi siya nagsasalita, pero halata ang kaba sa kanyang mukha. Sa wakas, nagsalita siya. Arturo, ano ba ang nangyayari? Sino ba talaga siya? Tanong ng babae. Mas malakas ang boses niya ngayon. Bago sumagot si Papa, biglang bumukas ang pinto. Isang nurse ang pumasok, hawak ang isang folder na mukhang medical records. Tumingin siya sa babae at kay Papa, pagkatapos ay sa akin. Pasensya na po, kailangan kong kunin ang blood sample ni Mr. Cruz, sabi ng nurse na tila walang pakialam sa tensyon sa kwarto. Tumigil ako sa paghinga. Cruz? Hindi iyon ang apelyido namin. Hindi iyon ang alam kong pangalan ni Papa. Arturo Cruz ba ang pangalan mo? Tanong ko, puno ng pagdududa. Hindi iyon ang sinabi mo sa amin. Hindi iyon ang pangalan na nakalagay sa birth certificate ko. Tahimik si Papa. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang muka. Hindi ko alam kung dahil ba sa tanong ko o dahil sa posibleng sagot na hindi niya kayang sabihin. Hindi mo naiintindihan, bulong niya, halos hindi ko marinig. Hindi ko naiintindihan, paano ko maiintindihan kung hindi mo sinasabi ang totoo? Sagot ko, ang boses ko punong-puno ng sakit. At anong hindi ko alam, na hindi ikaw ang tunay kong ama? Hindi niya ako sinagot. Tumalikod siya, parang tinatakasan ng bigat ng sitwasyon. Pero bago pa siya makalabas ng kwarto, narinig ko ang sinabi ng babaeng nasa wheelchair. Mahina, pero malinaw. Arturo, hindi ba't sinabi mo sa akin na wala kang anak? Na hindi ka kailanman nagkaroon ng pamilya? Pagkatapos kong makuha ang address mula sa lumang dokumento na iniwan ni Mama, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ang lugar na iyon, isang baryo sa Laguna, ay tila isang piraso ng puzzle na matagal ko nang hinahanap. Sa buong buhay ko, ang alam ko lang ay patay na ang ama ko. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Mama. Pero ngayon, unti-unti nang nabubuo ang larawan. Buhay siya
at may ibang pamilya. Nagpasya akong magpunta roon ng mag-isa. Hindi ko alam kung anong sasalubong sa akin, pero sa araw na iyon, tila ang hangin mismo ay nanunuya. Ang mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin ay parang may mga lihim na gustong ipaalam. Habang nasa jeep, pilit kong iniisip kung paano ko siya haharapin. Paano ko sasabihin na anak niya ako? Paano ko bubuksan ang sugat na matagal nang tinahi ng mga kasinungalingan? Pagdating ko sa baryo, tahimik ang paligid. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy, may mga tanim na gulay sa harapan. Hindi ko kailangang magtanong ng marami. Ang pangalan niya, ang apelyido niya, lahat ay kilala sa lugar na iyon. Si Mang Roberto, nandoon ang bahay nila sa dulo ng kalsadang ito. Sabi ng isang tindera habang itinuturo ang direksyon. Mang Roberto, iyon ang pangalan niya. Ngunit hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, galit, takot o lungkot. Habang papalapit ako sa bahay, tila bumagal ang bawat hakbang ko. Ang bahay ay simple lang, may bubong na yero at malawak na bakuran. Sa harap nito, may isang babae, siguro nasa edad na 30, na nagwawalis. Napatingin siya sa akin at nagtakang ngumiti. Sino po ang hinahanap nila? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagot. Si Roberto po, sabi ko, halos bumulong. Nandito ba siya? Tumango siya, pero bago pa niya ako maimbita sa loob, biglang lumabas ang isang lalaking nasa edad 50. Matangkad, may bigote, at suot ang isang lumang polo. Tila bumagsak ang mundo ko nang makita ko siya. Hindi ko maipagkamali, siya ang lalaki sa lumang litrato na itinago ni Mama. Siya ang ama ko. May kailangan ba kayo? Tanong niya, halatang naguguluhan sa presensya ko. Hindi ako nakapagsalita agad. Ang babaeng nagwawalis ay lumapit sa kanya, parang asawa niya, at nagtanong kung sino ako. Hindi ko alam, sagot niya, pero sa sandaling iyon, tumingin siya sa akin ng diretso. Ang mga mata niya, parang kilala ako. Bakit mo sinabi kay Mama na patay ka na? Tanong ko, diretso, walang pasakali. Biglang nagiba ang ekspresyon niya, parang binatukan ng katotohanan. Napatingin siya sa babae at halatang hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Pasok tayo, sabi niya at pumasok siya sa bahay. Sumunod ako, kahit nanginginig ang tuhod ko. Sa loob, umupo siya sa isang lumang sofa at tumingin sa akin ng malalim. Anong pangalan mo? Tanong niya, mahina ang boses, sinabi ko ang pangalan ko at ang pangalan ni Mama. Hindi pa rin siya nagsalita. Ang babaeng nasa labas kanina ay sumunod sa amin. Dala ang 2 baso ng tubig. Napansin kong nag-aalala siya pero hindi siya nagsalita. Tila alam niyang may mas mabigat na usapan na mangyayari. Akala ko hindi mo na ako hahanapin, sabi niya sa wakas. Matagal ko nang tinanggap na wala na kayong dalawa. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi ikaw ang iniwan, ikaw ang nang-iwan, sagot ko, halos pabulong. Nagsimula siyang magpaliwanag, pero hindi ko maintindihan ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Tungkol ito sa pera, sa kahirapan, sa mga desisyon na ginawa niya. Pero para sa akin, walang sapat na dahilan para talikuran kami. May pamilya ka na pala, sabi ko, at tumingin ako sa babae. Ilang taon na kayong magkasama? Sumagot ang babae, 16 na taon na. May 2 kaming anak. Halos mabingi ako sa narinig ko. 16 na taon. Ibig sabihin, habang akala namin ni Mama na patay na siya, masaya siyang nabubuhay kasama ang ibang pamilya. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o puro lungkot. Tumayo ako, hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong umalis. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, sabi ko, at tumingin ako sa kanya. Pero gusto kong malaman, mahal mo ba kami noon? O ginusto mo lang kaming kalimutan? Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya, lumapit at hinawakan ang balikat ko. Hindi kita nakalimutan, sabi niya, pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagdududa sa sarili. Pero hindi ko alam kung paano ko kayong maibabalik sa buhay ko.
Bago pa ako makapag-isip ng sasabihin, biglang may batang tumakbo papasok sa pintuan. Siguro mga 8 taong gulang, may hawak na laruan. "Papa, sino siya?" tanong ng bata habang nakatingin sa akin. Tumingin si Roberto sa bata pagkatapos sa akin at sa sandaling iyon, naramdaman kong parang may nagbago sa hangin. Ako ang anak na iniwan, pero narito ang batang ito, ang anak na pinili niyang alagaan. Naglakad ako papasok sa maliit na bakuran ng bahay na binigay sa akin ang address ni Clara. Ang babaeng ito ang sinasabing bagong asawa ng ama ko, ang ama kong akala ko'y patay na. Ang puso ko'y parang tambol na sumasabog sa bawat hakbang. Hindi ko alam kung galit, takot o pagkasuklam ang bumubuo sa emosyon ko. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong makita siya. Kailangan kong marinig ang paliwanag niya kahit pa sa tingin ko'y wala naman akong maririnig na makakapawi sa sakit na nadarama ko. Ang bahay nila'y tahimik, simpleng tahanan na may mga paso ng halaman sa harapan. Walang bakas ng marangya o anumang palatandaan na mayaman ang naninirahan dito, taliwas sa mga kwento ng nanay ko tungkol sa pagiging masinop at maabilidad ni Papa. Ang pintuan ay kulay asul, may kaunting kupas na pintura. Tumigil ako sa harapan nito, pinipilit ang sarili kong kumatok. Pinag-isipan ko ng ilang beses kung tama bang pumasok ako sa mundong ito. Mundong tila kinalimutan ako, 3 magagaang katok. Tapos isa pang mas malakas. Narinig ko ang mga yabag mula sa loob at ilang sandali pa'y bumukas ang pinto. Sa harapan ko, isang babaeng nasa edad 40, may mahabang buhok at simpleng mukha na tila punong-puno ng pagod, ngunit may kaunting nangiti pa rin. Siya si Clara. Alam kong siya iyon dahil hawig niya ang larawan sa social media na pinakita sa akin ng kaibigan kong si Miko. "Magandang araw," bati niya, pero halata ang pagkabigla sa tono. "Sino po sila?" Hindi ko alam kung paano sasabihin. Ang bibig ko'y parang natuyong balon. Ngunit sa wakas, lumabas ang mga salitang matagal nang bumibigat sa lalamunan ko. "Ako si Mia, anak ako ni Ricardo." Napalitan ng pagkagulat ang kanyang mukha at ang kamay niyang nakahawak sa pinto ay tila humigpit. Para bang ayaw niyang papasukin ang alaala ng nakaraan sa loob ng bahay na iyon. Pero bago pa siya makasagot, narinig ko ang tinig na nagmumula sa likuran niya. Malalim, pamilyar at halos magpatigil sa paghinga ko. "Sino yan, Clara?" tanong ng lalaki. Humarap si Clara sa kanya at doon ko siya nasilayan. Si Papa, ang ama ko, buhay na buhay. Ang buhok niya'y may mga hiblana ng puti, ngunit ang postura niya'y pareho pa rin sa mga alaala ko. Malakas, matikas at tila walang ginawang masama sa mundo. Pero ang mga mata niya'y hindi ko makakalimutan. Pareho pa rin ang hitsura, ngunit sa pagkakataong ito, may halong pagkabahala. Naglakad siya papalapit sa pinto at nang makita niya ako, tumigil siya, mistulang nakakita ng multo. "Mia?" o bulong niya, pero sapat na iyon para marinig ko. Ang pangalan ko'y parang isang sumpa na bumagsak sa paligid. Hindi ko alam kung paano magsisimula, ngunit ang galit sa dibdib ko'y biglang nagliyab. "Buhay ka pala," sabi ko, diretso ang tingin sa kanya. "Akala ko patay ka na. Akala ko iniwan mo kami dahil wala ka nang magagawa sa hirap ng buhay. Pero heto ka, may bagong pamilya, may bagong buhay. Ano to, Papa? Paano mo nagawa to sa amin?" Hindi siya nakasagot agad. Nakita ko ang pagtaas at baba ng kanyang dibdib, parang sinusubukang humugot ng lakas para magpaliwanag. Ngunit bago siya makapagsalita, sumingit si Clara. "Mia, hindi mo naiintindihan, hindi ganito ang iniisip mo." Napatingin ako sa kanya, ang babaeng tila naging tagapagtanggol ng lalaking nagwasak sa pamilya namin. "Anong hindi ko naiintindihan? Sabihin mo sa akin, Clara. Alam mo ba kung paano kami namuhay sa gutom, sa utang, sa awa ng ibang tao? Alam mo ba kung paano kami iniwan ng taong ito para lang mag-umpisa ng bagong buhay na parang wala kaming halaga?"
Ang mga mata ni Clara ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa isang bagay na tila awa. Nilapitan niya ako, ngunit umatras ako. Hindi ko kailangan ang awa niya. Ang kailangan ko'y ang sagot. Mia, sabi ni Papa, sa wakas, ngunit ang tinig niya ay halos pabulong. Hindi mo naiintindihan ang buong kwento. Hindi mo alam kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Sabihin mo, Papa, sagot ko, mas matalas kaysa kanina. Sabihin mo para maintindihan ko. Huminga siya ng malalim at sa wakas nagsimuli siyang magsalita. Hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari. Iniwan ko kayo dahil biglang may sumigaw mula sa loob ng bahay. Isang batang lalaki ang tumakbo palabas, mga 8 taong gulang, at yumakap kay Papa. Papa, sino po siya? Tanong ng bata. Ang mata'y punong-puno ng inosenteng kuryosidad. Napatingin ako sa bata at ang mundo ko'y parang bumagsak. Hindi ko alam kung paano, pero ang mukha ng batang iyon, ang mata niya, ang ngiti niya, ay parang salamin ng sarili kong mukha noong bata pa ako. Halos hindi ako makahinga. Ang galit ko'y napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit. Ang tanong na bumagabag sa isip ko'y hindi ko na mapigilan. Papa, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Sino siya? Tumahimik si Papa, pero ang mga mata niya ay tila puno ng takot. Ang sagot niya ay hindi na kailangang sabihin dahil alam ko na ang katotohanan. Ang batang iyon ay kapatid ko. Kapatid ko na hindi ko alam na mayroon ako. Kapatid ko na hindi kailanman pinakilala sa akin. At sa loob ng isang segundo, ang lahat ng galit, sakit at pagtataksil ay naghahalo-halo sa puso ko. Ang mundo ko'y parang umikot at napagtanto ko ang mas malalim na katotohanan. Hindi lang ako iniwan ng ama ko. Pinili niyang palitan kami. Nang bumukas ang pinto ng lumang bahay na iyon, tila biglang huminto ang mundo ko. Ang inaakala kong magiging sagot sa lahat ng tanong ay naging simula ng mas maraming tanong. Ang amoy ng kahoy at lumang pintura ang unang bumungad sa akin. Sa sulok ng sala, naroon ang isang lalaking nakaupo sa duyan. Hawak ang isang tasa ng kape. Sa unang tingin, hindi ko siya agad nakilala. Ngunit nang tumingala siya, nang tumama ang liwanag mula sa bintana sa kanyang mukha, nagkulong ang mga mata ko sa kanya. Ang lalaking nasa harapan ko, ang taong nasa mga lumang litrato ng nanay ko, ang ama ko. Buhay siya. Marie? Tanong niya, tila nag-aalinlangan kung tama ang pagkakakilala niya sa akin. Nanginginig ang boses niya, parang hindi siya handa na makita ako. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang magsalita. Ang daming emosyon ang nag-uunahan sa dibdib ko. Galit, lungkot, takot, pagkasabik. Pero higit sa lahat, gusto kong malaman ang sagot. Ako si Marie, anak mo, sagot ko. Diretso, walang paligoy-ligoy. Hindi ko na kayang maghintay. Sa bawat segundo na hindi niya ako sinasagot, pakiramdam ko ay nalulunod ako sa sariling damdamin. Pinakatitigan niya ako, parang sinusuri ang bawat detalye ng mukha ko. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, paano siya nabuhay nang hindi ako hinahanap, hindi ako kinilala. Tumayo siya mula sa duyan. Hindi siya ngumiti, hindi siya umiyak. Pero nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay nang ilapag niya ang tasa sa mesa. Marie, kailangan mo akong pakinggan, sabi niya, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, narinig ko ang tunog ng mga yapak mula sa hagdan. Isang batang babae, siguro mga 6 na taong gulang, ang bumaba. Kulot ang buhok, maaliwalas ang mukha at suot ang kulay rosas na bestida. Tumakbo siya papunti sa lalaki, sa ama ko, at mahigpit siyang niyakap. Papa, sino siya? Tanong ng bata, sabay lingon sa akin. Sa pagkakataong iyon, parang may pumitik sa dibdib ko. Ang salitang papa na hindi ko kailanman nasabi sa buhay ko ay parang isang kutsilyong tumarak sa puso ko. Marie? Muli siyang nagsalita
pero hindi ko na siya hinayaang magpatuloy. May anak ka? May pamilya ka? Tanong ko, halos pasigaw. Hindi ko na napigilan ng galit. Ang daming taon na nawala sa akin, sa amin ng nanay ko. At ngayon, nakikita ko siya dito. May ibang buhay, ibang anak, ibang mundo. Marie, hindi ito ganoon kasimple. Sagot niya, pero tumatawa na ako sa loob-loob ko. Paano magiging simple ang isang ama na nagkunwaring patay na? Ang mga alaala ko ng pinagmasdan ko, ang pinto ng bahay na nasa harapan ko. Luma na ang kahoy, may mga bitak na tila ba sumasalamin sa mga basag na pangarap na matagal nang iniukit sa aking puso. Ang pangalan ng ama ko ang nakatatak sa pintuan, sa isang kalawanging plaka na halos hindi na mabasa dahil sa alikabok. Hindi ko alam kung papasok ba ako o tatakbo palayo. Ang bigat ng mga tanong sa aking isipan ay tila isang bagyong bumabayo sa bawat hakbang ko. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na patay na ang ama ko. Iyon ang sinabi sa akin ng nanay ko. Sa tuwing magtatanong ako tungkol sa kanya, umiwas siya sa usapan, palaging may ibang dahilan, palaging may ibang kwento. Pero hindi ko tinantanan. Hanggang sa natuklasan ko ang lihim, ang ama ko, hindi patay. Buhay siya at may ibang pamilya. Ang bahay na ito ang sagot sa mga tanong ko. Ang bahay na ito ang patutunguhan ng mga gabing umiiyak ako. Ang mga araw na nanalangin ako na makita siya kahit sa panaginip lang. Pero ngayon, natatakot akong malaman ang katotohanan. Natatakot akong magtanong dahil baka mas masakit ang sagot kaysa sa mga taon ng pag-iisa. Pinindot ko ang doorbell. Isang mahabang tunog ang pumuno sa katahimikan. Maya-maya, narinig ko ang mga yabag mula sa loob. Ang bawat hakbang ay parang pumipintig sa puso ko. Bumibilis ang pintig parang sasabog na. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang isang babae. Bata pa siya, siguro nasa late 20s. Maganda, mukhang maayos ang buhay. Sa likod niya may mga larawang nakapatong sa dingding. Larawan ng isang masayang pamilya. Lalaki, babae, 2 bata. Pwede ko bang makausap si Armando? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang boses ko. Armando, anong pakay niyo sa asawa ko? Tanong niya, halatang naguguluhan pero hindi pa nag-aalala. Asawa? Asawa niya? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Paano ko ba sasabihin sa kanya na ang asawa niya ang ama kong iniwan ako noong bata pa? Ang ama kong sinabi nilang patay na. Pero ngayon ay may bagong buhay, bagong pamilya at tila kinalimutan na kami ng nanay ko. Pwede ko ba siyang makausap? Sandali lang, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumango siya, pero bago siya tuluyang pumasok sa loob, tumingin siya sa akin na parang may kutob na hindi maganda. Habang hinihintay ko si Armando, napansin ko ang mga bata na naglalaro sa likod ng bahay. 2 batang lalaki, halos magkaedad. Tumatawa sila, nagtatakbuhan, nag-aagawan ng bola. Isa sa kanila ang tumingin sa akin, ngumiti, at tumakbo pabalik sa loob. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kurot iyon sa puso ko. Para bang may bahagi sa akin na naguguluhan sa eksenang iyon, isang eksenang hindi ko kailanman naranasan sa piling ng ama ko. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Armando. Ang mukha niya ay parang pamilyar, pero mas matanda, mas maraming linya ng buhay na hindi ko alam. Ang mata niya ay parang mata ko pero puno ng pagod. Nang magtagpo ang mga mata namin, parang tumigil ang oras. Hindi siya nagsalita. Ako rin, hindi ko alam kung paano magsisimula. Ikaw ba si Armando? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tumango siya. Halos hindi ko marinig ang sagot niya, pero ramdam ko iyon sa bawat pintig ng puso ko. Sino ka? Tanong niya, halatang naguguluhan. Hindi niya ako kilala. Hindi niya ako naalala. Hindi ko alam kung mas masakit iyon kaysa sa ideyang iniwan niya kami. Ako si Elisa, sagot ko. Anak mo?
Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Parang binagsakan siya ng mundo. Parang may binanggit akong bagay na hindi niya gustong marinig. Napatingin siya sa asawa niya na ngayon ay nakatayo sa likod niya, halatang naguguluhan din. "Anong sinasabi mo?" tanong niya. Pero alam ko sa tono ng boses niya na naiintindihan niya. Alam niya kung sino ako. Alam niya kung bakit ako narito. "Hindi ka patay. Sabi nila patay ka na, pero hindi. Buhay ka at iniwan mo kami. Ako, si Mama." Hindi ko natapos ang sinasabi ko. Nararamdaman kong nanginginig ang boses ko, ang mga kamay ko, ang buong pagkatao ko. "Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo," sagot niya, pero halata sa mga mata niya ang pagkalito, ang takot, ang guilt, pero bakit may galit din? "Hindi ka patay, Papa. Buhay ka at may ibang pamilya ka." Hindi ko alam kung bakit ganoon ang tono ng boses ko, pero hindi ko na mapigilan. Ang lahat ng sakit, galit, tanong ay bumuhos sa mga salita ko. "Hindi kita anak," sagot niya malamig, malinaw. Halos sumabog ang puso ko sa narinig ko. "Hindi niya ako anak? Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, pero bago pa siya makasagot, nagsalita ang asawa niya. "Armando, ano yung nangyayari? Sino siya? Totoo ba to?" Sigaw niya, halata ang takot sa boses niya. Ang mga bata ngayon ay nasa likod niya, nagtatago, nagmamasid. "Umalis ka na, hindi kita anak, hindi kita kilala, umalis ka na," sigaw ni Armando. Bigla siyang nagbago. Parang ibang tao ang nasa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tinatago siya. Parang may takot sa mga mata niya na hindi ko maintindihan. "Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba ako tatanggapin? Bakit?" tanong ko, pero bago pa niya masagot, lumabas ang isang matandang babae mula sa loob ng bahay. Halos mapahinto ang lahat. Ang asawa ni Armando, ang mga bata, pati si Armando mismo, lahat ay natahimik. "Armando, hindi mo ba sasabihin sa kanila? Hindi mo ba aaminin?" tanong ng matandang babae. Mahina pero malinaw ang boses. "Sino siya? Bakit parang alam niya ang lahat?" Pinigilan ko ang paghinga ko. Naramdaman ko ang tensyon sa paligid. Parang may sasabog. Parang may lihim na matagal nang nakabaon pero ngayon ay papalabas na. "Hindi siya anak mo, Armando. Hindi mo siya anak," sabi ng matanda pero ngumiti siya ng bahagya. "Kundi anak siya ng kapatid mo." Parang bumagsak ang mundo ko. Kapatid? Anong ibig sabihin nito? Sino ang kapatid niya? Sino ang totoo kong ama? Nang pumasok ako sa maliit na bahay na tila nalulunod sa katahimikan, kakaibang lamig ang bumalot sa katawan ko. Ang bawat hakbang ko ay nagdudulot ng kaunting pagkalusko sa sahig na kahoy. Ngunit tila sinasapawan iyon ang dagundong ng puso kong bumibilis sa kaba. Ang bahay ay mukhang luma, may mga bakas ng panahon sa dingding at amoy amagang hangin na parang isang tagong mundo na matagal nang hindi binibisita. Sa kabila ng pangamba, pinilit kong maging matatag. Kung nandito nga ang ama ko, hinding-hindi ako aalis ng walang sagot. Sa isang sulok, may lumang aparador na may basag na salamin. Nakita ko ang sariling refleksyon. Mukha akong pagod, magulo ang buhok, at puno ng tensyon ang mga mata. Napansin ko rin ang larawan ng isang masayang pamilya na nakapatong sa lamesa. Isang lalaki, isang babae, at dalawang batang babae. Pamilyar ang nangiti ng lalaki. Ang nangiting iyon, hindi ko kailangang magtanong, siya ang ama ko. Ngunit bakit narito siya? Bakit kasama niya ang ibang pamilya? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong, parang gusto kong buwagin ang lahat ng kasinungalingan, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib, parang kinukurot ang puso ko sa bawat segundo na tumatagal ako sa lugar na iyon. Bigla akong napalingon nang marinig ang tunog ng pinto sa likod ng bahay. May paparating. Nagkubli ako sa likod ng kurtina, pilit pinipigilan ng hingal ko. Ang mga hakbang ay papalapit, mabigat, tila alam ng taong iyon na may bisita.
Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung siya nga ang ama ko. Pagbukas ng pinto, isang lalaking nasa edad 50 ang pumasok. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang makita siya. Halos hindi nagbago ang itsura niya mula sa mga alaala ko. Ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng kanyang paglakad, at ang malalim na titig sa kanyang mga mata. Ngunit may kakaibang bagay sa kanya. May mga linya na ng pagod sa kanyang mukha at ang itsura niya ay tila may pasan na mabigat na lihim. Tumayo siya sa gitna ng silid, parang may nararamdaman siyang kakaibang presensya. Napansin ko ang bahagyang pagtingin niya sa paligid, para bang may hinahanap siya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, ngunit lumabas ako mula sa likod ng kurtina at tumayo sa harap niya. Papa, ang tanging nasabi ko, ngunit puno iyon ng damdamin. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Natigilan siya, halos hindi siya nakagalaw. Ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat, ngunit sa isang iglap, parang may kakaibang sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi siya agad nagsalita. Tila hindi siya makapaniwala na nasa harap niya ako. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa tono niya. Hindi iyon ang tanong na inaasahan ko. Hindi niya ako tinanong kung kamusta ako, kung paano ako nakarating dito, o kung bakit ako umiiyak. Ang tanong niya ay puno ng distansya, parang wala akong halaga sa kanya. Bakit ka nandito, Papa? Patay ka na, di ba? Pero bakit buhay ka at may ibang pamilya? Nabigkas ko ang mga salitang iyon ng may halong galit, sakit at pagtataka. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Gusto kong marinig ang sagot kahit masakit. Huminga siya ng malalim, tila naghahanap ng tamang sasabihin. Hindi mo naiintindihan ang sagot niya, ngunit hindi niya tinapos ang pangungusap. Lumapit siya sa lamesa at tumingin sa larawan ng kanyang bagong pamilya. Hindi niya ako nilapitan. Hindi niya ako tinanong kung paano ako nabuhay nang wala siya. Hindi ko naiintindihan. Paano ko maiintindihan kung iniwan mo kami? Kung pinaniwala mo kaming patay ka na? Ang sakit, Papa. Ang sakit na isipin na kaya mo kaming talikuran ng ganito. Sa wakas, tumingin siya sa akin, ngunit ang tingin niya ay puno ng lungkot. May mga bagay na hindi mo dapat malaman. Ang mga bagay na ito, proteksyon ko sa'yo, anak. Proteksyon? Tumawa ako ng mapait. Proteksyon? Proteksyon ba ang tawag sa kasinungalingan? Proteksyon ba ang tawag sa pag-iwan mo sa amin at pagkakaroon mo ng bagong pamilya? Hindi ko na napigilan ang galit ko. Gusto kong malaman ang totoo, kahit masakit. Ngunit bago pa siya makasagot, isang boses ang sumingit mula sa likod. Sino siya, Papa? Isang batang babae ang lumabas mula sa kwarto, siguro mga 10 taong gulang at tumingin sa akin. May takot sa kanyang mga mata, ngunit may halong pagtataka. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya sa pagitan namin, parang gusto niya kaming paghiwalayin. Pumunta ka na. Hindi mo dapat malaman ang lahat ng ito. Hindi mo dapat guluhin ang buhay nila. Buhay nila? Hindi mo ba iniisip ang buhay namin? Ang buhay na iniwan mo? Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob na sabihin iyon, ngunit alam kong hindi ako aalis nang walang sagot. Sa harap ng tensyon, tumingin siya sa akin ng matagal. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit may halong pangamba. Sa wakas, nagsalita siya, ngunit binaliktad niya ang tanong. Sigurado ka bang gusto mong malaman ang totoo? Sigurado ka bang handa ka sa kung ano ang matutuklasan mo? Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero tumango ako. Oo, Papa, gusto ko nang malaman ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng sirena ng pulis ay narinig sa labas ng bahay. Napatingin siya sa bintana at bigla siyang nagmadaling pumunta sa pintuan. Huwag kang gumalaw, huwag kang magsalita. Ang huling sabi niya bago siyang lumabas ng mabilisan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero alam kong may mas malalim pang lihim na nakatago.
Nagising ako sa tunog ng mga yabag sa sahig na kahoy. Sa kabila ng pagbubukas ng mga bintana, nananatiling mabigat ang hangin sa silid. Tumayo ako mula sa kama, pilit inaayos ang gulo ng isip ko. Ngunit ang mga tanong ay parang mga ibong nagluluksuhan sa loob ng aking ulo. Hindi mapatahimik, hindi mapigilan. Narito ako sa bahay na hindi ko kilala, sa piling ng mga taong hindi ko rin lubos na kilala. Isang linggo na mula nang malaman ko ang lihim tungkol sa ama ko, at bawat araw ay parang mas malalim ang hukay na hinuhukay ko sa sarili kong pagkatao. Ang lalaking sinabi nilang patay na ang ama kong matagal ko nang pinagluluksa ay buhay, buhay na buhay. At may ibang pamilya. Lumabas ako ng silid at bumaba sa hagdan. Ang mga hakbang ko'y maingat, halos walang tunog, parang isa akong magnanakaw sa sariling buhay. Sa ilalim ng hagdanan, naroon si Aling Berta, ang matandang babae na nagpakita ng litrato ng ama ko noong unang gabi ko dito. Siya ang nagsabi sa akin kung saan ko siya matatagpuan, kung paano ko siya mahahanap, kung anong katotohanan ang tinatakpan ng mga taon ng kasinungalingan. Nandyan siya, bulong niya habang nagsisibak ng kahoy. Hindi siya tumingin sa akin, ngunit alam kong alam niyang naroon ako. Parang may lihim siyang sinisikap itago, ngunit hindi niya magawang lubos na ikubli. Sa likod bahay, kanina pa siya naghihintay. Ang mga salitang iyon ay dumapo sa akin ng mabigat, parang isang malamig na hangin na sumampal sa mukha ko. Hindi ko alam kung handa na ba akong makita siya. Ang damdamin ko'y magkahalong galit, takot at pananabik. Ngunit hindi ko rin kayang maghintay pa. Ang tanong na bakit ay masyadong malakas, masyadong mapilit, masyadong matalim. Lumakad ako palabas, ang bawat hakbang ay parang isang martilyo na tumatama sa puso ko. Ang likod bahay ay napapalibutan ng matataas na puno at sa gitna nito ay isang maliit na kubo. Nakaupo siya sa bangko sa labas ng kubo, nakayuko, hawak ang isang lumang kahon na tila puno ng mga sulat. Ang lalaking nasa harapan ko ay iba sa ama na naalala ko. Ang kanyang buhok ay halos puti na. Ang kanyang balat ay kulubot. Ang kanyang postura ay parang pinasan ang daigdig. Ngunit ang mga mata niya'y hindi nagbago. Sila'y ang parehong mata na tumingin sa akin noong bata pa ako. Ang parehong mata na nagbigay sa akin ng lakas tuwing natatakot ako sa dilim. Ana, tawag niya sa akin. Mahina ngunit malinaw. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit parang alam niya ang lahat tungkol sa akin, samantalang ako'y naguguluhan pa rin kung sino siya. Ama? Tanong ko, ang tinig ko'y nanginginig. Hindi ko alam kung paano bibigkasin ang salitang iyon. Hindi ko alam kung nararapat ko pa bang tawagin siyang ama. Tumayo siya, mabagal. Parang sinisikap ipakita na wala siyang balak na takutin ako. Lumapit siya sa akin, ngunit hindi siya sumobra sa distansya. Marahil alam niyang hindi ko pa kaya. Pasensya ka na, sabi niya. Pasensya ka na. Hindi ko ginusto ang nangyari. Ang mga salitang iyon ay parang karayom na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung magagalit ako o maiiyak. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung bakit niya kami iniwan, kung bakit niya nagawang magtago sa ibang pamilya habang kaming nagdurusa sa pagkawala niya. May anak ka sa kanila, sabi ko, diretso. Hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko. May pamilya ka, pero kami, wala kaming alam. Ang akala namin patay ka na. Tumitig siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot na parang naglalagablab. Hindi ko sila pinili para saktan kayo. Hindi ko rin sila pinili para itakwil kayo. Pero minsan, Ana, minsan may mga desisyong kailangan mong gawin na alam mong hindi tama pero wala kang magagawa. Gusto kong tumawa ng mapait. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Na kinailangan mong magtago? Na kinailangan mong iwanan kami?
Hindi siya sumagot. Sa halip, inabot niya sa akin ang kahon na hawak niya. Buksan mo, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero ginawa ko. Sa loob ng kahon ay mga sulat, mga litrato, mga piraso ng buhay na hindi ko kailanman nakita. Naroon ang mga larawan naming magkakapatid noong bata pa kami. Naroon ang sulat ng nanay ko sa kanya, mga sulat na nagpapakita ng pagmamahal, ng sakit, ng pighati. Naroon ang mga litrato niya kasama ang bagong pamilya niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang isang pelikula ang lahat ng nakikita ko. Mga eksena ng buhay na hindi ko alam na bahagi pala ng kwento ko. Hindi kita pinabayaan, sabi niya. Hindi ko kayo pinabayaan, pero hindi ko rin kayo nasamahan at alam kong mali iyon. Lumingon siya sa kubo at doon ko napansin ang isang batang lalaki na nakasilip mula sa bintana. Ang mukha niya ay pamilyar. Masyado siyang pamilyar. Ang mga mata niya ay parang mata ko. Ang ilong niya ay parang ilong ko. Ang bawat detalye ng mukha niya ay parang salamin ng sarili kong imahe. Sino siya? Bakit parang? Parang may koneksyon kami. Tumayo ang bata at lumapit sa amin. Ang ama ko'y tumingin sa akin. Mas malalim ang lungkot sa kanyang mga mata. Ana, sabi niya, mahina. Kapatid mo siya.